ang malakas na kalabog ng mamahaling pluma at isang folder ng mga dokumento sa ibabaw ng makintab na lamesang nara ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Napapitlag si Isabela. Ang puso niya'y biglang kumabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, nasanay na siya sa malamig na hapunan sa mansyon ng mga Montenegro kung saan ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Ngunit ang tunog na yon, ang biglaan at marahas na paglapag ng pluma, ay bago. Iyon ay tunog ng isang paghatol. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na paningin. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Doña Pilar Montenegro, ang kanyang biyenan, na may postura ng isang reyna sa kanyang trono. Ang mukha nito ay walang emosyon, kasing tigas. At kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Sa tabi nito, ang kanyang asawa, si Rafael. Si Rafael, hindi man lang siya nito tinitingnan. Ang mga mata nito ay nakapako sa kanyang plato na para bang ang sagot sa lahat ng problema sa mundo ay nakaukit sa porselana nito. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakahawak sa tinidor. Ang mga buko ng daliri ay namumuti sa diin. Isabela, nagsalita si Doña Pilar. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng kaluluwa. 3 taon. 3 taon na naming binigay sa'yo para tuparin ang nag-iisa mong tungkulin sa pamilyang ito. Naramdaman ni Isabela na nanuyo ang kanyang lalamunan. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ang bawat pagbisita sa doktor, ang bawat test na bigo, ang bawat bulong sa likod niya tuwing may pagtitipon ng pamilya, ang bawat tingin na puno ng awa at pangungutya. Ang pangalan ng Montenegro ay kailangang madugtungan, patuloy ng matanda, na parang nagbabasa ng isang corporate report. Isang tagapagmana, iyan lang ang hinihiling namin, pero nabigo ka. Ang salitang nabigo ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi lang siya ang may problema, na si Rafael ay bahagi rin nito. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero tiningnan niya muli si Rafael, naghahanap ng kahit kaunting suporta. Isang tingin, isang salita. Isang pagtango na nagsasabing, kaya natin to. Pero wala. Si Rafael ay nanatiling isang estatwa, isang estranghero, nakatabi niya lang sa hapagkainan. Ang pananahimik nito, ang pinakamatinding kalupitan sa lahat. Hindi siya nito sinasaktan, hindi siya nito sinisigawan, pinapabayaan lang siya nitong malunod. Itinulak ni Doña Pilar ang mga dokumento sa gitna ng mesa. Divorce papers. Panahon na para palayain mo ang anak ko, Isabela. Sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Para makahanap siya ng isang babaeng karapat-dapat, isang babaeng kayang magbigay sa kanya ng pamilya. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabela, pero pinigilan niya itong pumatak. Hindi. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na yun sa kanila. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Rafael, isang huling desperadong apela. Rafael, please. Sabihin mo isang bagay. Ipaglaban mo ako. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang ulo. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, umasa si Isabela. Nakita niya ang isang kislap ng dating pag-ibig, ng panghihinayang. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Napalitan ito ng resignasyon, ng pagsuko. At pagkatapos, sa pinakamabagal at pinakamasakit na paraan, bahagya itong tumango kay Doña Pilar. Iyon na iyon. Ang hatol ay naibigay na. Naramdaman ni Isabela na gumuho ang kanyang mundo. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang mga tunog sa paligid niya ay humina at naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Parang may kung anong mainit na likido ang biglang kumulo sa kanyang tiyan at dali-dali siyang napatayo. Ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. "Excuse me po," halos pabulong niyang sabi.
bago nagmamadaling tumakbo palayo sa hapagkainan, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa buhay na kanyang pinangarap na unti-unting dinudurog. Mabilis niyang tinahak ang pasilyo patungo sa guest bathroom. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Ang bawat paghinga ay mababaw. Pagkapasok niya, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napahawak siya sa malamig na lababo. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla. May malalalim na bilog sa ilalim ng mga mata at may itsura ng isang talunan. Hindi niya ito kilala. Ang pakiramdam ng pagduduwal ay hindi nawawala. Inisip niya na dahil lang ito sa stress. Dahil lang ito sa sakit. Bunga lang ng gabing ito na sumira sa kanya ng tuluyan. Pero may isa pang bagay. Isang bagay na pilit niyang isinasantabi nitong mga nakaraang linggo. Ang kanyang buwan ng dalaw. Late na ito. Isang linggo. Dati, ang bawat pagka-late ng isang araw ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na sinusundan lang ng matinding pagkabigo. Kaya ngayon, ayaw na niyang umasa. Pero ngayon, sa gabing ito, kung kailan wala ng pag-asa, ang maliit na posibilidad na yon ay bumalik para tuyain siya. Nanginginig niyang binuksan ang kanyang purse na naiwan niya sa banyo kaninang hapon. Hinanap niya ang maliit na kahon na itinago niya sa ilalim ng lahat. Isang pregnancy test. Binili niya ito ilang araw na ang nakalipas pero natakot siyang gamitin. Natakot siyang masaktan muli. Pero ngayon, wala nang masasakit pa sa nangyari sa hapagkainan. Wala nang mawawala sa kanya. Nanginginig ang mga kamay, sinunod niya ang instructions. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang kawalang hanggan. Inilapag niya ito sa ibabaw ng marmol na counter. Hindi magawang tingnan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Wala to, Isabela. Huwag ka nang umasa. Masasaktan ka lang. Pero pagkatapos ng ilang sandali, pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang yumuko. Sa maliit na bintana ng plastic stick, isang linya ang lumitaw. Ang control line. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagkabigo. Pero habang nakatitig siya, isang pangalawang linya ang dahan-dahang nabuo. Malabo sa simula, pero unti-unting lumilinaw. Isang malinaw, hindi mapagkakailanan, at matatag na pangalawang linya. Positibo. Napaatras si Isabela, napasandal sa malamig na pader. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanya. Sa mismong gabi na idineklara siyang walang silbi dahil hindi siya makapagbigay ng anak, nalaman niyang nagdadalang tao siya. Hindi lang pala isa ang dinadala niya. Habang nakahawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na hindi lang isang tibok ng puso, ang walang tulog, ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Magdamag siyang nakaupo sa gilid ng malawak na kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa ibabaw ng bedside table, nakapatong ang pregnancy test, ang maliit na piraso ng plastic na nagbago ng lahat. Hindi na ito simbolo ng kabiguan, kundi ng isang lihim na sandata. Isang pangako. Hindi na siya ang Isabela na umiyak kagabi. Ang babaeng bumangon sa kama, kinaumagahan, ay iba na. May bigat pa rin sa kanyang puso. Pero mayroon na ring bakal na determinasyon na humulma rito. Hindi na siya umiiyak para sa isang asawang sumuko o sa isang pamilyang tumakwil sa kanya. Ngayon, ang bawat hininga niya ay para sa mga buhay na nasa loob niya. Kalmado siyang naligo at nagbihis. Pinili niya ang isang simpleng puting bestida, ang bestidang suot niya noong unang beses siyang ipakilala ni Rafael sa pamilya nito. Noong puno pa siya ng pangarap. Ngayon, isusuot niya ito sa huling pagkakataon bilang simbolo ng pagsasara ng isang kabanata. Hindi siya nag-ayos ng sobra, hindi niya kailangang magpanggap. Pagbaba niya, naroon na sila sa hapagkainan, nag-aalmusal. Si Doña Pilar, nakataas ang noo, nagbabasa ng dyaryo na para bang walang nangyari.
Si Rafael, nakayuko, mabilis na humihigop ng kape. Hindi sila nagulat nang makita siya. Inaasahan na nila siya. Ang inaasahan nila ay isang babaeng namumugto. Ang mga mata, magmamakaawa, hihingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit hindi iyon ang Isabela na humarap sa kanila. Tumayo siya sa harap ng mesa, hindi umupo. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay walang luha. "Magandang umaga po," sabi niya. Ang boses niya ay matatag at malinaw, na ikinagulat nilang dalawa. Ibinaling ni Doña Pilar ang tingin mula sa dyaryo. May bahagyang pagkunot ng noo. Maging si Rafael ay napilitang mag-angat ng tingin. Tumingin si Isabela, diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Wala na ang pagmamakaawa roon. Wala na ang sakit. Ang naroon na lang ay isang malawak na kawalan, isang bakanteng espasyo kung saan dating nakatira ang pag-ibig niya para rito. "Nasaan ang mga dokumento?" tanong niya, simple at direkta. Nagulat si Rafael sa kanyang kalamigan. Si Doña Pilar naman ang tila nasiyahan sa inaakalang mabilis na pagsuko. May kinuha itong folder sa tabi niya at inilapag muli sa mesa kasama ang pluma. "Mabutit marunong kang lumugar," sabi ng matanda. Hindi pinansin ni Isabela ang komento. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang pluma. Hindi niya binasa ang mga nakasulat sa papel. Alam na niya ang nilalaman nito. Ang mahalaga lang ay ang blankong linya sa dulo. Naghihintay ng kanyang pangalan. Naramdaman niya ang titig ni Rafael sa kanya habang itinataas niya ang pluma. Marahil, naghihintay ito ng pag-aalinlangan, ng huling pagluha. Pero wala. Isinulat niya ang kanyang pangalan, Isabela Cruz, hindi Isabela Montenegro. Sa bawat letra, nararamdaman niya ang unti-unting pagkalas ng mga tanikalang matagal nang gumapos sa kanya. Masakit. Oo, parang pinuputol ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pero kasabay ng sakit ay ang pag-usbong ng kalayaan. Pagkatapos niyang pumirma, marahan niyang isinara ang pluma at inilapag ito sa tabi ng folder. Ngumiti si Doña Pilar, isang ngiti ng tagumpay. May inabot itong isang sobre sa kanya, isang tseke. "Para sa mga taon na sinayang mo rito," sabi nito. Ang boses ay puno ng insulto. Tiningnan ni Isabela ang sobre, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paningin sa matanda. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi siya nagpakita ng takot. "Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa inyo," mahinahon niyang sabi, at marahang itinulak pabalik ang sobre. "Ang tanging hihilingin ko lang ay ang karapatang umalis ng payapa." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay may bigat, ngunit mayroon ding gaan. Sa loob ng kanilang kwarto, ang kwarto ni Rafael, kinuha niya ang kanyang maleta. Mabilis siyang nag-empake. Tanging ang mga damit at gamit na dala niya. Nung dumating siya, ang kanyang isinilid. Iniwan niya ang lahat ng alahas, mga mamahaling damit at mga regalong ibinigay sa kanya. Mga bagay na walang kaluluwa. Mga bagay na simbolo ng kanyang pagkakakulong. Pagbaba niya, hila-hila ang nag-iisang maleta. Naroon pa rin sila. Nakatayo na si Rafael. Ang muka ay nagpapakita ng gusot na emosyon. Pagsisisi, kalituhan, marahil ay kaunting sakit. Si Doña Pilar ay nakahalukip-kip. Ang mukha ay nagpapahayag ng pagkaini dahil sa pagtanggi niya sa pera. Nagpatuloy sa paglakad si Isabela. Dinaanan niya sila na parang hindi sila umiiral. Walang lingon, walang salita. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon. Sumalubong sa kanya ang sikat ng araw ng Maynila. Nasilaw siya sa liwanag. Habang hinihila niya ang kanyang maleta sa mahabang driveway, papalayo sa bahay na puno ng malalamig na anino, hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Isang malungkot, ngunit mapagpalayang nangiti. Paglabas niya sa malaking bakal na tarangkahan, hindi siya lumingon pabalik. Sa itaas, ang langit ng Maynila ay tila hindi pa kailanman naging ganito
kasin asul at kalawak. Ilang oras ang lumipas, nakaupo na siya sa tabi ng bintana ng isang eroplano, papalayo sa bansang sumaksi sa kanyang pagkasawi. Tanaw niya sa ibaba ang unti-unting pagliit ng mga gusali at mga ilaw. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang sikreto, isang pag-asa, isang bagong simula. Huwag kayong mag-alala, mga anak ko, pabulong niyang sabi sa hangin, habang isang butil ng luha, isang luha ng pag-asa, hindi ng pighati, ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mata. Magsisimula tayo ulit. Tayo lang. Ang hindi niya pa alam, ang tibok ng puso na kanyang iniingatan ay hindi lang pala isa, kundi 2. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, ang mundo ni Isabela ay lumiit at lumawak ng sabay. Lumiit ito sa 4 na sulok ng isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment sa isang nayon sa timog ng Pransya, kung saan ang halimuyak ng lavender mula sa bintana ay humahalo sa amoy ng sinangag na kanin tuwing umaga. At lumawak ito ng walang hanggan dahil sa loob ng apartment na yon ay nakatira ang kanyang buong universo, sina Lucas at Luna. "Mama, look! A big, big star!" Sigaw ni Luna. Ang kanyang tinig ay kasing sigla ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Itinuturo nito ang kanyang obra maestra sa isang pirasong papel, isang dilaw na bituin na may ngiti. Ngumiti si Isabela. "Ang ganda naman yan, anak. That's a very beautiful star." Sa tabi ni Luna, tahimik na nakaupo si Lucas, seryosong-seryoso sa pagbuo ng isang tore gamit ang mga lumang blok ng kahoy. Hindi ito gaanong masalita, pero ang lahat ng nais nitong sabihin ay nakikita sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon. Minsan, kapag tinititigan siya ni Lucas, parang bumabalik si Isabela sa isang nakaraang buhay. Ang hugis, ang kulay, ang lalim. Mga matang minana niya sa isang lalaking pilit na niyang ibinabaon sa limot. Ang mga mata ni Rafael. "Mama, am I beautiful star too?" Tanong ni Luna, na ngayon ay nakayakap na sa kanyang binti. "Of course, my love," sagot ni Isabela, hinahaplos ang buhok ng anak. "You and your Kuya Lucas are my 2 most beautiful stars." Tumawa si Luna, isang tawang musikal na nagpapaalala kay Isabela ng ngiti ng pamilyang Montenegro, isang pamilyar na kurba ng mga labi na minsan niyang minahal at kinasuklaman. Ipinilig ni Isabela ang kanyang ulo para iwaksi ang mga alaala. Wala nang puwang ang mga multo ng nakaraan sa buhay na binuo niya para sa kanyang mga anak. Ang buhay nila rito ay simple. Sa umaga, inihahatid niya ang kambal sa maliit na eskwelahan sa nayon. Pagkatapos, tumutulong siya sa panaderya ni Monsieur Dubois at sa hapon ay nagtuturo siya ng English sa ilang mga bata. Ang sahod niya ay sapat lang, pero ang puso niya ay puno. Ang kapayapaan na yon ang unang nabasag nang tawagin siya ni Madame Dubois, ang punong guro ng eskwelahan at asawa ng may-ari ng panaderya. Sa opisina nito isang hapon. "Isabela, ma chérie, have a seat," sabi ng mabait na ginang. Ang mga mata nito'y nagniningning sa excitement. "I have wonderful news. Ang ating eskwelahan ay napili para sa isang malaking international education partnership." Umupo si Isabela, bahagyang nagtataka. "Talaga po? That's great news, madam." "It is. At dahil ikaw ang pinakamagaling naming guro na may karanasan mula sa Pilipinas, ikaw ang naisip kong ipadala bilang representative natin. All expense-paid trip to Manila for 3 months to lead the project." Manila. Ang pangalan ng lungsod ay tumama sa kanya na parang isang malamig na hangin. Sa Manila po? Oo, isn't it exciting? Isang malaking kumpanya ang sponsor. Isang pagkakataon ito para sa'yo, Isabela. Isang malaking hakbang sa iyong career.
Kinuha ni Madame Dubois ang isang folder at ipinakita sa kanya. Tingnan mo, ito ang pangalan ng corporate partner. Inabot ni Isabela ang folder. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. At doon, nakalimbag sa makapal na papel, sa ilalim ng logo ng proyekto, ay ang mga salitang dumurog at bumuo sa kanya. Montenegro Corporation. Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Isabela, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Madame Dubois. Hindi makasagot si Isabela. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang pangalan. Ang pangalang tinakbuhan niya. Ang pangalang isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Ngayon, heto, bumalik para sa kanya. Nakabalat kayo bilang isang oportunidad. Papasensya na po, sabi niya. Pinupulot ang mga papel. Nagulat lang po ako. Gabi na. Mahimbing nang natutulog ang kambal sa kanilang maliit na silid, ang kanilang mga paghinga ay payapa at sabay. Nakatayo si Isabela sa may bintana. Hawak ang sulat ng alok. Tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan ng Pransya. Bumalik? Paano? Paano niya haharapin ang lahat? Si Rafael? Si Doña Pilar? Ang unang-unang reaksyon niya ay tumanggi. Hindi. Hinding-hindi. Masyadong malaki ang panganib. Ang kapayapaan na pinaghirapan niyang buuin para sa kanyang mga anak ay mas mahalaga kaysa sa anumang career opportunity. Ngunit habang tinitingnan niya ang natutulog na mga anghel, isang ibang isipan ang pumasok sa kanyang isip. Ang proyektong ito ay hindi lang basta-basta. Ang sahod, ang koneksyon, ito ang magbibigay sa kanila ng mas magandang buhay. Isang bahay na may maliit na hardin, mas maraming libro para kay Lucas, dance lessons para kay Luna, isang kinabukasan na hindi limitado ng kanyang kasalukuyang kinikita. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit siya umalis? Para bigyan sila ng pinakamagandang kinabukasan na kaya niyang ibigay. Pero ang kapalit ay ang pagharap sa kanyang nakaraan. Napayukoy siya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Takot na takot siya. Pero nang tingnan niya ulit ang kanyang mga anak, ang kanilang mga inosenteng muka, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Ang determinasyon ng isang ina. Pumunta siya sa kanyang maliit na study table at binuksan ang kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang email at nagsimulang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa simula. Ngunit habang isinusulat niya ang mga salita ng pagtanggap, unti-unti itong tumatag. Bago niya i-click ang send, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa direksyon ng silid ng kanyang mga anak. Ginagawa ko to para sa kinabukasan ninyo, sabi niya sa kanyang isip. Haharapin natin ang nakaraan, pero sa pagkakataong ito, sa sarili nating mga patakaran. At pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinindot ang send. Ang tagumpay ay may tunog. Ito ang mahinang ugong ng air conditioner sa kanyang CEO office sa pinakatuktok ng Montenegro Tower. Ito ang tahimik na pag-click ng kanyang mamahaling ballpen habang pumipirma siya ng mga kontratang milyon-milyon ang halaga. Ito ang magalang na sir mula sa lahat ng taong nakakasalubong niya. Pero ang tagumpay ay mayroon ding katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na sumasalubong kay Rafael Montenegro tuwing umuuwi siya sa kanyang malawak at malamig na mansyon. Isang katahimikan na hindi kayang punan ng pinakamamahaling kasangkapan o ng pinakamalawak na TV screen. 3 taon na siyang CEO. 3 taon na niyang pinalago ang kumpanya nang higit pa sa inaasahan ng lahat. Ngunit sa bawat gabi, habang mag-isa siyang umiinom ng alak sa kanyang beranda, tinitingnan ang mga ilaw ng Makati, nararamdaman niya ang isang malaking butas sa kanyang dibdib. Isang butas na may hugis ng isang pamilyang hindi niya kailanman binuo. Rafael? Hiho? Narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa kanyang cellphone. Hindi niya namalayang sinagot na pala niya ang tawag. Ma, sagot niya.
walang gana. Nakahanda na ba ang lahat para sa event mamaya? I was talking to Tita Marge. Ang kanyang pamangkin si Cassandra, kadarating lang galing New York. She's very accomplished and very beautiful. Baka gusto mo siyang isama sa... Ma please, putol ni Rafael. Minamasahe ang kanyang sentido. May gagawin pa ako. Lagi ka na lang may ginagawa. Rafael, you're not getting any younger. Kailangan mo nang mag-asawang muli. Kailangan ng pamilyang ito ng tagapagmana. Ang pamilyar na linya. Ang linyang sumira sa lahat. I have to go, Ma. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang ina. Napabuntong hininga siya. Ang buhay niya ay isang paulit-ulit na script. Trabaho, presyon mula sa ina, kalungkutan. Ilang oras ang lumipas, nakatayo na si Rafael sa podium sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Nasa harap niya ang mga miyembro ng media, mga business partners at mga VIP. Inilulunsad nila ang pinakamalaki nilang Corporate Social Responsibility Project, isang international education partnership. Nagsasalita siya, ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Binabasa ang mga salitang inihanda ng kanyang speechwriter. Pamilyar na ang lahat ng ito sa kanya. Isa na lang itong pagtatanghal. And this partnership aims to build bridges, to create opportunities, and to empower the next generation. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Natigilan si Rafael. Ang babae ay nakasuot ng simpleng navy blue dress. Ang buhok niya ay nakatali sa isang eleganteng bun. Ang kanyang paglakad ay kalmado. May kumpiyansa, bawat hakbang ay may layunin. Hindi siya ang babaeng naaalala niya, na laging nakayuko, na tila laging humihingi ng tawad sa kanyang pag-iral. Ang babaeng ito ay ibang-iba. At habang papalapit ito, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, nakilala niya ang mukha nito. Isabela. Bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Ang mga salita ay nawala sa kanyang isipan. Ang mga tao sa paligid niya ay naglaho. Tanging si Isabela lang ang nakikita niya. Mas lalo itong gumanda. Mayroon siyang aura ng kapayapaan at lakas na hindi niya pa nakikita rito noon. At pagkatapos, nakita niya ang dalawang batang kasunod nito, isang lalaki at isang babae, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Napatigil sa paghinga si Rafael. Ang kamay niya ay humigpit sa podium. Ang kambal ay tumingala sa kanilang ina. At pagkatapos ay tumingin sa paligid ng may pagkamangha. Ang babae ay may isang ngiti na pamilyar. Ngunit ang batang lalaki ay lumingon sa direksyon ng stage. Nagtama ang kanilang mga mata. Para siyang nakakita ng multo. Ang mga matang iyon, ang mga matang tumitingin sa kanya pabalik, mula sa salamin, tuwing umaga. Ang kanyang mga mata. Nakarinig si Rafael ng isang mahinang ubo mula sa kanyang assistant sa gilid. Doon lang niya namalayan na matagal na pala siyang hindi nagsasalita. Pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang speech, pero ang kanyang isip ay lumilipad. Ang bawat salita ay walang kahulugan. Pagkatapos ng event, habang kinukuyog siya ng mga tao, ang mga mata niya ay iisang direksyon lang ang hinahanap. Nakita niya si Isabela sa isang sulok, kausap ang ilang mga organizer. Hindi niya napigilan ang sarili. Nagpaalam siya sa mga kausap at nilapitan ito. Isabela. Lumingon ito. Nang makita siya, walang gulat sa mga mata nito. Tanging isang kalmadong pagkilala. Rafael, sabi nito. Ang boses ay magalang ngunit may distansya. You look different. Iyon lang ang lumabas sa bibig niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. It's been 3 years, Rafael. People change. Ang pagbabago, ang sakit na idinulot niya ang nagpabago rito. Tumingin siya sa dalawang bata na ngayon ay nasa likod na ng kanilang ina, bahagyang nagtatago. Ang mga bata. Nagsimula si Rafael, hindi alam kung paano itatanong. Sila ba'y? Tumingin si Isabela sa kanya.
Ang mga mata nito ay malalim at hindi mabasa. Hinawakan nito ang balikat ng kanyang mga anak na parang isang proteksyon. Ngumiti ito ng bahagya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sila ang mga anak ko. Iyon lang. Wala nang paliwanag, walang apelyido, walang galit. Isang simpleng pahayag lang na nag-iwan kay Rafael ng mas maraming tanong kaysa sa sagot at isang lumalagong takot at pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi na nakabalik si Rafael sa mansyon ng gabing iyon. Nag-check-in siya sa isang hotel suite na pag-ari rin ng kumpanya. Nagdahilang marami siyang trabaho. Pero ang totoo, hindi niya kayang harapin ang katahimikan ng bahay na yon. Ang bawat sulok ng mansyon ay may alaala ni Isabela. Isang Isabelang malungkot at sunod-sunuran. Ngunit ang babaeng nakita niya kanina ay hindi na iyon. At ang mga batang kasama nito, lalo na ang batang lalaki, ang mga mata. Ang mga matang iyon ay nakaukit na sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa kanyang opisina, hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang mga numero sa financial reports ay lumalabo. Ang mga boses sa conference call ay parang ugong na lang. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang mukha ng batang iyon. Hindi niya na natiis. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa isang lumang contact list. Isang pribadong investigador na minsan nang tinulungan ng kumpanya sa isang sensitibong kaso. Montenegro! Sagot ni Rafael nang sumagot ang kabilang linya. Sir Rafael, anong maipaglilingkod ko? Mayroon akong ipapahanap na impormasyon, disente at mabilis. Ano po iyon, sir? Nag-alinlangan si Rafael sandali. Ang pagsasabi nito sa iba ay parang pag-amin sa sarili na totoo ang kanyang hinala. Pero kailangan niya ng kasagutan. Isang babae. Ang pangalan niya ay Isabela Cruz at ang dalawa niyang anak. Nasa France sila nanirahan sa nakalipas na 3 taon. Gusto kong malaman ang lahat. Saan siya nakatira? Ano ang trabaho niya? Huminto siya at nilunok ang bolang nakabara sa kanyang lalamunan. At kung sino ang ama ng mga bata. Masusunod po, sir. Pagkatapos ng tawag na yon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Rafael. Ngayon, kailangan niya na lang maghintay. Ngunit ang paghihintay ay isang uri rin ng pagpapahirap. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan siya ng pagtingin sa mga papeles sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Ma. Rafael, nakarating sa akin ang balita. Nakita mo raw ang babaeng iyon sa event ninyo? Ang boses ni Doña Pilar ay may bahid ng panunuya. Ma, pagod ako. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Totoo ba? At may dala pa raw siyang mga anak? Napapikit si Rafael. Oo, ma. Totoo. Isang mapanghamak na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Nako, ano pa nga bang aasahan mo sa ganoong klaseng babae? Iniwan ka lang, nakahanap agad ng ibang lalaki. Siguradong nakabingwit ng kung sinong dayuhan doon para lang may bumuhay sa kanya. Huwag mo nang isipin yon. It just proves na tama ang desisyon natin. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Paano kung tama ito? Paano kung ang lahat ng ito ay imahinasyon niya lang? Isang desperadong pag-asang gawa-gawa ng kanyang konsensya. Hindi siya sumagot. Ang pananahimik niya ay naging sagot na rin. Makalipas ang 2 araw, isang sealed manila envelope ang inihatid sa kanyang opisina. Walang return address. Tanging ang pangalan lang niya ang nakasulat. Alam na niya kung ano iyon. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina at siniguradong nakalak ito. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang sobre. Ang unang laman nito ay mga litrato, mga candid shots. Si Isabela, tumatawa habang tinutulak ang kambal sa duyan. Ang kambal, kumakain ng ice cream, may mga mantsa sa kanilang mga bibig. Mukha silang masaya. Isang kumpletong pamilya na wala siya.
Sumunod ay mga dokumento, address ng apartment sa France, ang pangalan ng eskwelahan kung saan nagtuturo si Isabela, at sa pinakailalim, isang kopya ng birth certificate ng kambal, Lucas Cruz, Luna Cruz. Hinanap agad ng kanyang mga mata ang pangalan ng ama. Walang nakasulat na pangalan ng ama. Kumuyom ang kamao ni Rafael. At pagkatapos, nakita niya ang petsa ng kapanganakan. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang utak niya ay nagsimulang mag-compute. Anong petsa na nga ba nung umalis si Isabela? Naaalala niya ang araw na yon. Ang araw na yon ay nakatatak sa kanyang alaala dahil iyon ang araw na nagsimulang gumuho ang kanyang mundo. Kahit hindi pa niya ito aminin. Binilang niya sa kanyang mga daliri. Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, 9 na buwan. Eksaktong 9 na buwan pagkatapos niyang hayaang umalis si Isabela. Nabitiwan niya ang mga papel. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang paghinga niya ay mabigat. Hindi maaari. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, muling nagring ang kanyang personal na cellphone, ang numero ng imbestigador. Mabilis niya itong sinagot. Montenegro. Sir Rafael, may isa pa po akong impormasyon na nakuha mula sa isang source sa ospital doon. Confidential po ito. Ano iyon? Tanong ni Rafael. Ang boses niya ay halos pabulong na. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita ang imbestigador. Sir, ang report po ng ultrasound ni Ma'am Isabela, kambal po talaga ang dinadala niya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Rafael. Ang bawat tulog niya ay binabagabag ng mga imahe ng 2 batang may mga mata niya. Ang bawat gising niya ay puno ng isang tanong na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Sila ba? Sila nga ba? Hindi na niya kaya ang pagdududa. Hindi na niya kayang maghintay pa. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay mas mabuti kaysa sa kawalang katiyakan na unti-unting pumapatay sa kanya. Nalaman niya mula sa kanyang mga tauhan sa opisina ang schedule ng partnership project. Nalaman niyang tuwing Sabado ng hapon, dinadala ni Isabela ang mga bata sa isang parke sa Makati para maglaro. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, hinintay niya sila. Hindi nagtagal, natanaw niya sila. Si Isabela, naglalakad ng may gaan, hawak ang kamay ng 2 bata na masayang tumatalon-talon. Nagtago si Rafael sa likod ng puno. Pinapanood sila mula sa malayo. Ang puso niya ay parang pinipiga. Nakita niyang binitawan ni Isabela ang mga kamay ng mga anak at hinayaan silang tumakbo patungo sa palaruan. Si Luna ay dumiretso sa slide. Ang tawa nito ay umaabot hanggang sa kinaroroonan niya. Si Lucas naman ay umupo sa isang sandbox at nagsimulang maghukay gamit ang isang maliit na pala. Seryoso at nakatuon. Si Isabela naman ay umupo sa isang bench na malapit, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga anak. Mayroon siyang ngiti sa labi, isang nangiting payapa at kontento, isang nanangiting hindi niya kailanman nakita noong sila pa ang magkasama. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay parang ang bigat-bigat. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Naramdaman ni Isabela ang kanyang presensya bago pa man siya makalapit. Itinaas nito ang kanyang tingin. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang kalmadong pag-iingat. Hindi siya natakot, hindi siya nagulat. Tila ba inaasahan na niya ito? Tumayo si Isabela na parang isang pader sa pagitan niya at ng mga bata. Rafael, anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Isabela, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rafael. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Wala na tayong dapat pag-usapan.
Mayroon, giit ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay napunta sa direksyon ng dalawang bata na ngayon ay pareho nang nakatingin sa kanila. Ang kanilang paglalaro ay naantala. Tungkol sa kanila. Sumunod ang tingin ni Isabela. Isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong nawala. Humarap siyang muli kay Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas na parang bato. Huwag mo silang idamay dito. Kailangan kong malaman, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Ang lahat ng pagpipigil niya ay nawala. Isabela, pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sila ba ay? Hindi niya kayang tapusin ang tanong. Ang pag-amin nito ay masyadong mabigat. Tinitigan siya ni Isabela ng matagal. Sa isang sandali, nakita ni Rafael ang lahat ng sakit na idinulot niya rito sa loob ng 3 taon. Ang bawat luhang, hindi nito iniyak. Ang bawat salitang hindi nito sinabi. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. Oo, Rafael, sabi nito. Ang bawat salita ay malinaw at matalim. Sila ang mga anak mo. Ang pag-amin ay tumama kay Rafael na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Totoo nga, ang kanyang pinakamatinding takot at pinakamalalim na pag-asa ay totoo. Pero, patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay nagkaroon ng lamig na hindi pa naririnig ni Rafael kailanman. Hindi sila mga Montenegro, sila ay mga anak ko, akin lang. Wala kang karapatan. Nagsimula si Rafael, ang galit at sakit ay nagahalo sa kanyang dibdib. Karapatan, putol ni Isabela, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nasaan ang karapatan ko noong tinawag mo akong walang silbi? Nasaan ang karapatan ng mga anak ko noong hinayaan mo kaming umalis ng walang isang salita? Wala kang karapatan dito, Rafael. Nawala mo ang karapatang yon, 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanilang pagtatalo ay biglang natigil nang may marinig silang isang bagong boses, isang boses na matigas, may awtoridad at puno ng kamandag. Anong klaseng palabas ito? Pareho silang napalingon. Nakatayo hindi kalayuan sa kanila si Doña Pilar. Ang muka ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Sa likod nito ay ang kanyang driver, naghihintay. Sinundan pala siya nito. Naglakad papalapit si Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nakatutok kay Isabela pagkatapos ay sa 2 bata na ngayon ay takot na nakatayo sa likod ng kanilang ina. Isang murang drama. Ito ba ang plano mo? Gamitin ang mga batang yan para makabalik sa pamilya? Para mangikil sa amin? Matama na, sigaw ni Rafael. Ngunit hindi nakinig si Doña Pilar. Ang kanyang tingin ay napako sa 2 bata. Sinusuri sila mula ulo hanggang paa na parang mga hayop sa isang perya. Napangisi ito ng may paghamak. Huwag kang mag-alala, Rafael. Madaling patunayan ang kasinungalingan ng babaeng ito. Humarap ito sa kanilang 2. Ang boses ay isang deklarasyon ng digmaan. Para maprotektahan ang kadalisayan ng ating pangalan, magpapa-DNA test tayo. Ang mga salita ni Doña Pilar ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasing bigat at kasing lamig ng bakal. DNA test. 2 salita na para sa kanya ay sandata para wasakin si Isabela, ngunit para kay Rafael, iyon ay isang mitya na sisindihan ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan. Tumingin si Rafael kay Isabela. Inaasahan na makikita niya itong natatakot, nag-aalala o tumututol. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas lalong nagpakaba sa kanya. Isang nakakakilabot na katahimikan. Itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Tiningnan ang kanyang dating biyenan ng diretso sa mata. Walang bakas ng takot. Sige, sabi niya. Ang boses ay kalmado at matatag. Pumapayag ako.
Ang hindi inaasahang pagsang-ayon na iyon ay ikinagulat maging ni Doa Pilar. Sa isang saglit, natigilan ang matanda, na para bang hindi niya inaasahan na ganoon kadali ang lahat. Ngunit mabilis itong nakabawi. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti, para matapos na ang kahibangan na ito, sabi nito, at agad na kinuha ang cellphone para tawagan ang abogado ng pamilya. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang panaginip, o mas tamang sabihing, isang bangungot. Ang lahat ay inayos ng mabilis at walang awa. Isang pribadong klinika, isang appointment na hindi maaaring tanggihan. Sa araw ng pagkuha ng sample, ang hangin sa loob ng malinis at puting silid ay mabigat sa tensyon. Si Doña Pilar ay nakaupo sa isang sulok, nakahalukip-kip, ang postura ng isang reyna na naghihintay sa pagbagsak ng palakol sa kanyang kaaway. Si Rafael ay nakatayo sa tabi ng bintana, hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kina Lucas at Luna. Ang kambal ay takot. Si Luna ay nakayakap ng mahigpit sa binti ng kanyang ina. Si Lucas naman, kahit tahimik, ay mahigpit ang hawak sa kamay ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting pagkatakot. Si Isabela ang larawan ng kalmadong lakas. Mahinahon niyang kinausap ang kanyang mga anak. Ipinapaliwanag sa wikang Pranses na kukuha lang ng kaunting laway ang doktor na parang isang laro lang. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng katiyakan. Isang ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo. Nang si Rafael na ang kukunin ng sample, nagtama ang kanilang mga mata ni Isabela. Sa isang saglit, walang Doña Pilar, walang klinika, walang nakaraan. Tanging silang dalawa lang. Nakita ni Rafael ang isang kislap ng dating pamilyar na sakit sa mga mata nito. Isang tanong na hindi na kailangang bigkasin. Bakit mo hinayaang umabot tayo sa ganito? Walang naisagot ang kanyang mga mata, kundi pagsisisi. Ang paghihintay sa resulta ay mas masahol pa kaysa sa mismong proseso. 3 araw. 3 araw na halos hindi natulog o kumain si Rafael. 3 araw na paulit-ulit na tinatawagan ni Doña Pilar ang abogado. At sa bawat tawag, mas lalo itong nagiging kampante. Sigurado akong negatibo ang lalabas dyan, sabi nito kay Rafael sa telepono. Pagkatapos nito, sisiguraduhin kong hindi na makakatapak pa ang babaeng yan sa Maynila. Sa 4 araw, ipinatawag sila sa opisina ng abogado. Ang silid ay malawak. Napapalibutan ng mga libro ng batas. Nandoon na si Isabela, tahimik na nakaupo. Wala siyang kasamang mga anak. Si Doña Pilar ay umupo sa tapat niya. Ang mukha ay isang maskara ng pag-asam. Si Rafael ay tumayo sa isang gilid, hindi makahanap ng lugar kung saan siya komportable. Pumasok ang abogado, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Montenegro. Dala niya ang isang selyadong brown envelope. Narito na ang resulta, sabi nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. Inilapag niya ang sobre sa gitna ng makintab na mesa. Bago pa man makapagsalita ang abogado, mabilis itong inabot ni Doña Pilar. Akin na, ako ang magbabasa, sabi nito. Ang boses ay puno ng awtoridad. Marahas niyang pinunit ang sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ang tanging ingay sa silid. Kinuha niya ang dokumento mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga teknikal na salita at numero. Hinahanap ang konklusyon. Tumahimik ang buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Doña Pilar ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang kulay ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga kamay na may hawak sa papel ay nagsimulang manginig. Ano? Ano ito? Bulong niya. Hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala. Ano ang resulta, ma? Tanong ni Rafael. Hindi na makatiis. Itinaas ni Doña Pilar ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala.
Tumingin siya kay Isabela, pagkatapos ay kay Rafael. Dahan-dahan niyang ibinasa ang mga huling salita sa papel. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Ang probabilidad ng pagiging ama ni G. Rafael Montenegro sa mga batang sina Lucas Cruz at Luna Cruz ay 99.99%. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Lumapag ito sa sahig. Ang mga salita ay nakaharap sa itaas, isang hindi mapagkakaila ng hatol. Ang mundo ni Doña Pilar ay gumuho. Ang kanyang perpektong itinayong pader ng pagmamataas at kasinungalingan ay biglang nawasak. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Siya'y napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Si Rafael naman, sa pagkarinig ng mga salitang yon, ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina na parang hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Isang halo ng matinding sakit at isang hindi maipaliwanag na saya ang bumalot sa kanya. Sakit dahil sa katotohanang hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Saya dahil sa katotohanang ang mga batang iyon, ang magagandang batang iyon, ay tunay na kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang muka ay napasubsob sa kanyang mga palad. At doon, sa harap ng babaeng sinaktan niya, ng inang sumira sa kanya, at ng abogadong saksi sa kanilang kahihiyan, humagulgol si Rafael Montenegro na parang isang bata. Mga anak ko. Paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sila, ang mga anak ko. Hindi na hinintay ni Isabela na matapos ang gulo sa opisina ng abogado. Pagkatapos niyang makita ang pagguho ng 2 taong minsan niyang itinuring na pamilya, tahimik siyang tumayo at umalis. Wala siyang naramdamang pagtatagumpay, wala ring galit. Ang tanging naroon ay isang malawak at nakakapagod na pakiramdam ng kaluwagan. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ang pamilyang Montenegro ay nagkagulo. Ang balita ng resulta ng DNA test ay kumalat sa kanilang malapit na bilog na parang apoy, dala ng mga tsismis at haka-haka. Ngunit para kay Isabela, ang lahat ng ingay na yon ay nasa labas na ng mundong binuo niya. Ang kanyang mundo ngayon ay ang maliit na hotel suite na tinutuluyan nila, kung saan ang tanging mahalaga ay ang tunog ng tawanan ni Lucas at Luna. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng kwento para sa kambal, isang malakas na pag-ulan ang bumuhos mula sa kalangitan. Kasabay ng bawat kulog ay ang malakas at desperadong katok sa kanyang pinto. Alam na niya kung sino yon bago pa man niya buksan. Nang buksan niya ang pinto ng bahagya, tumambad sa kanya si Rafael. Basang-basa sa ulan, ang kanyang mamahaling suit ay lukot at nanlilimahid. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo. Wala na ang CEO ng Montenegro Corporation. Ang nasa harap niya ay isang lalaking basag. Isabela, sabi nito. Ang boses ay paos, puno ng pagsusumamo. Pakiusap, hayaan mo akong makita sila, kahit saglit lang. Hayaan mo akong makita ang mga anak ko. Tumingin si Isabela sa likod niya. Sa kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na nakatingin mula sa sala. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Hinarap niyang muli si Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit hindi matinag. Umuwi ka na, Rafael. Magkakasakit ka. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinagbibigyan. Giit nito. Sumusubok na humakbang pasulong, ngunit hinarangan niya ang daan. Para saan pa? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi pagod. Para mabuo ang konsensya mo, para gumaan ang pakiramdam mo, Rafael, huli na ang lahat. Hindi pa huli. Patawarin mo ako, Isabela. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Isabela. Ang kapatawaran ko ay hindi kayang burahin ang mga taon
na walang ama ang mga anak ko. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Mas mahalaga ang kapayapaan nila kaysa sa huli mo ng pagsisisi. At sa mga salitang iyon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniwan si Rafael sa labas. Mag-isa sa gitna ng malakas na ulan at ng kanyang sariling pagsisisi. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, isang ibang uri ng bagyo ang nagaganap. Si Doña Pilar, sa kanyang pagkawala sa sarili, ay nagwawala sa loob ng kanyang silid. Binabasag niya ang mga vase at inihahagis ang mga picture frame. Si Manang Lydia, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya sa loob ng 40 taon, ang naglakas loob na pumasok para pakalmahin ito. Senyora, tama na po. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Humarap siya sa kanyang anak na si Rafael na kadarating lang mula sa hotel ni Isabela, talunan at basang-basa. Ikaw, kasalanan mo ito. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Bakit mo hinayaang madungisan ang dugo ng isang Montenegro, ng isang babaeng walang kwenta? Dugo? Dugo na naman ba, ma? Sagot ni Rafael, ang boses ay puno ng pait. Ano pa bang halaga ng dugong yan ngayon? May halaga ito. Humagulgol si Doña Pilar. Ang kanyang mga salita ay nagiging hindi na maintindihan. Hindi mo alam ang sakripisyo ko. Isinakripisyo ko ang lahat. Lahat. Para lang maprotektahan ang pangalang ito. Para sa kadalisayan nito. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, si Manang Lydia, na abala sa pagpulot ng mga bubog sa sahig, ay biglang natigilan. Ang hawak niyang dustpan ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na kalabog. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin kay Doña Pilar ay hindi na awa, kundi isang halo ng matinding takot at pagkaunawa. Isang lihim na matagal na niyang pinagsawalang bahala ay biglang nanariwa sa kanyang isipan. Kinagabihan, nang ang lahat ay tahimik na, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa mansyon ng mga Montenegro. Isang matandang babae, nanginginig ngunit determinado. May muling kumatok sa pinto ng hotel suite ni Isabela. Sa pag-aakalang si Rafael na naman iyon, binuksan niya ito nang may pagkainis. Ngunit ang bumungad sa kanya ay si Manang Lydia. Ang mukha ay namumutla at ang mga mata ay puno ng gulo. Manang Lydia, anong ginagawa ninyo rito? Gabi na po, nag-aalalang sabi ni Isabela. Hija, Isabela. Nagsimula ang matanda. Ang boses ay nanginginig. Kailangan mong malaman. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo po saan? Pumasok si Manang Lydia sa loob at isinara ang pinto. Humarap siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mabigat na pasanin. Narinig ko ang senyora kanina. Ang kanyang sinisigaw tungkol sa sakripisyo. Sa pangalan ng Montenegro, naalala ko ang isang bagay na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Manang, hindi ko po kayo maintindihan. Huminga ng malalim si Manang Lydia na para bang naghahanda para sa isang napakabigat na pag-amin. May isang lihim na ibinaon ng senyora sa loob ng 40 taon. Isang lihim na sisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isang lihim na magpapatunay na ang lahat ng panlalait niya sa'yo ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang boses ay halos isang pabulong na puno ng takot. Si Senyorito Rafael, hindi po siya. Ang mga huling salita ni Manang Lydia ay nanatiling nakabitin sa hangin, nag-iiwan ng isang nakakakilabot na katahimikan sa loob ng hotel suite. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Isabela ang sinabi ng matanda. Si Senyorito Rafael, hindi po siya. Hindi niya pinatapos si Manang Lydia. Hinawakan niya ito sa balikat. Inalalayan paupo sa isang silya. Kumuha siya ng isang basong tubig. Manang,
Huminahon po kayo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nanginginig na kinuwento ni Manang Lydia ang lahat. Kinuwento niya ang isang batang Pilar, bago pa ito naging isang Montenegro. Isang dalagang umibig ng lubos sa isang simpleng hardinero na nagtatrabaho sa kanilang hasyenda. Isang pag-iibigang ipinagbawal. Tinutulan ng kanyang mga magulang na mayayaman. Ipinakasal si Pilar sa isang matanda ngunit makapangyarihang si Don Alejandro Montenegro para sa negosyo. Pero ang pag-ibig, minsan, ay hindi kayang supilin. Isang gabi, bago tuluyang ikasal, palihim na nakipagkita si Pilar sa kanyang tunay na minamahal sa huling pagkakataon. Isang gabing puno ng luha at desperadong pag-ibig. Ang gabi na yon ang nagbunga. Si Rafael ay hindi anak ni Don Alejandro, na noon pa man ay may karamdaman at hindi na kayang magkaanak. Si Rafael ay anak ni Doña Pilar sa kanyang lihim na pag-ibig. Ang buong buhay ni Doña Pilar, ang kanyang pagiging istrikto, ang kanyang obsesyon sa dalisay na dugo at pangalan ng Montenegro ay isang malaking pagtatanghal, isang desperadong paraan para itago ang kanyang kasalanan at bigyan ng lehitimong pangalan ang anak na bunga ng isang ipinagbabawal na pag-ibig. Nakinig si Isabela sa bawat salita. Hindi makapaniwala. Ang babaeng humamak sa kanya dahil sa kanyang pinagmulan ay siya palang may pinakamalaking itinatagong lihim. Ang buong pundasyon ng pamilya Montenegro ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Pagkatapos ng pag-uusap, hindi alam ni Isabela ang gagawin. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi siya ang dapat gumamit ng impormasyong ito. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Ang taong kailangang makarinig nito, ang taong may karapatang malaman ang katotohanan ng kanyang pagkatao, ay si Rafael. Kinabukasan, hinanap ni Rafael si Manang Lydia. Tinawagan niya ang mansyon, ngunit wala na raw ito doon. Ang sabi lang, umuwi na ito sa probinsya. Ngunit ang totoo, pinapunta siya ni Isabela sa isang ligtas na lugar. Isang araw, nakatanggap si Rafael ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Pumunta ka sa St. Michael's Church mamayang hapon. Oras na para malaman mo ang totoong kwento. Dinala ng kaba, sinunod ni Rafael ang utos. Sa loob ng tahimik na simbahan, nakita niya si Manang Lydia, nakaupo sa isa sa mga bangko sa harap, nagdarasal. Lumapit siya. Manang Lydia, ano po ito? Humarap ang matanda. Ang mga mata ay puno ng awa at sakit. Rafael, hiho, may mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa iyong ina, tungkol sa iyong pagkatao, at doon, sa ilalim ng mga matang nakatingin ng mga santo. Kinuwento ni Manang Lydia ang lahat, tulad ng pagkukwento niya kay Isabela. Walang emosyong ipinakita si Rafael habang nakikinig. Tila ba isa lang siyang bato. Ngunit sa loob, ang kanyang mundo ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Mas malakas, mas mapanira. Ang kanyang pangalan, ang kanyang ama, ang buong buhay niya. Isang kasinungalingan. Pagkatapos ng kwento, hindi na siya nagpaalam. Tumayo lang siya at naglakad palabas ng simbahan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at walang direksyon. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Umiinom ng tsa na para bang sinusubukang ibalik ang kaayusan sa kanyang magulong mundo. Tumayo si Rafael sa harap niya. Hindi na siya ang anak na laging natatakot. Ang nakatingin kay Doña Pilar ngayon ay isang estranghero. Ma, nagsimula siya. Ang boses niya ay kakaiba, walang emosyon at nakakakilabot. Sino ako? Natigilan si Doña Pilar. Ang tasa ng tsa ay nanginig sa kanyang kamay. Anong pinagsasabi mo? Sino ang tatay ko? Ulit ni Rafael, mas may diin. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang mukha ni Doña Pilar ay namutla. Ang ama mo ay si Don Alejandro, isa kang Montenegro, isang tawa, isang tuyo, basag, at puno ng sakit na tawa, ang kumawala kay Rafael.
Ang tawang yon ay mas masahol pa kaysa sa isang sigaw. Huwag na tayong maglokohan, ma. O dapat ko ba kayong tawaging Pilar? Iyon ang nagpasabog sa lahat. Napatayo si Doña Pilar. Ang tasa ay nahulog at nabasag sa sahig. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ang matandang iyon. Ang walang utang na loob na si Lydia. Hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi. Sabi ni Rafael, lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sakit at galit. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang buong buhay ko, pinalaki ninyo ako sa ilalim ng anino ng isang pangalang hindi naman pala sa akin. Pinilit ninyo akong sumunod sa mga patakarang kayo mismo ang sumira. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Humagulgol si Doña Pilar. Ang kanyang maskara ng lakas ay tuluyan ng gumuho. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Para magkaroon ka ng pangalan. Para hindi ka maging isang bastardo. Muling tumawa si Rafael, isang tawang puno ng kabalintunaan. Isang bastardo. Pinalaki ninyo ako na kamuhian ng mga taong hindi natin kauri. Pero ang totoo, isa pala ako sa kanila. Ang lahat ng panlalait ninyo kay Isabela, ang lahat ng pagpapahirap, lahat ng iyon ay dahil sa isang kasinungalingan? Napatingin si Rafael sa malaking larawan ng lalaking kinilala niyang ama sa buong buhay niya. Si Don Alejandro Montenegro na nakasabit sa pader. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa babaeng umiiyak sa harap niya. Kinuha ninyo sa akin ang lahat, sabi niya. Ang boses niya ay isang malamig na bulunge. Ang karapatang makilala ang tunay kong ama, ang aking pamilya, ang aking mga anak. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. At ngayon, kinuha ninyo na rin ang aking pagkatao. Tumalikod siya. Hindi na ako isang Montenegro. Simula ngayon, wala na kayong anak. At naglakad siya palabas ng pinto. Iniwan si Doña Pilar na napaluhod sa sahig, umiiyak sa gitna ng mga bubog ng nabasag na tasa at ng nabasag niyang buhay. Ang umaga ng paglisan ay hindi kasing dramatikong tulad ng inaasahan ni Isabela. Walang malakas na ulan, walang mga hikbi, walang mga pagpupumilit, tanging ang payapa at tahimik na paglipad ng isang eroplano papalayo sa Maynila. Habang tanaw niya ang mga ulap sa ibaba, ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Naisip niya ang lahat ng nangyari, ang pagiging biktima, ang pagtakas, ang paglalakbay sa ibang bansa, ang pagbuo ng isang bagong buhay, at ang marahas na pagharap sa nakaraan. Ngayon, tapos na ang lahat. Narinig niya ang mga boses ng kanyang mga anak sa likuran niya. "Mama, look! Mommy, look!" Sigaw ni Luna. Hawak ang isang maliit na bagong laruan na binili nila sa duty-free shop. Ngumiti si Isabela. "Wow, Luna! That's a beautiful doll." Si Lucas naman ay tahimik na nagbabasa ng isang libro. Nang makita niyang nakatingin ang kanyang ina, ngumiti ito. Isang maliit, banayad na ngiti na kayang magpainit ng buong mundo. "Mama," sabi ni Lucas, ang boses ay mahinahon, ngunit may lalim. "Kailan po ninyo ikukwento sa amin ang tungkol kay Papa?" Ang tanong na yon ay hindi na bago. Madalas itong itanong ng kambal, lalo na ni Lucas, na tila may malalim na pangungulila sa isang taong hindi niya kilala, ngunit nararamdaman niya sa pagkatao ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Isabela. Ito na ang tamang oras, hindi para sa kanya, kundi para sa kanila. "Malapit na, anak," sagot niya. Bumaling at niyakap ang dalawang bata. Sa tamang panahon, pagdating natin sa Paris, magkakaroon tayo ng espesyal na kwentuhan tungkol sa isang lalaking minahal ko noon, isang lalaking gumawa ng malaking pagkakamali, pero may dalawang napakabuting anak. Sinabi niya yon ng may diin sa mga salitang may dalawang napakabuting anak. Hindi niya gustong manisi, hindi niya gustong magtanim ng puot sa puso ng kanyang mga anak. Ang tanging gusto niya ay turuan sila ng pag-unawa, ng pagpapatawad,
at ng halaga ng pagiging isang mabuting tao, anuman ang mangyari. Sa Maynila, sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, ang dating sigla ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Si Doña Pilar ay halos hindi na lumalabas sa kanyang silid. Isang anino na lang ng dating babae. Ang kanyang kayabangan at kapangyarihan ay nawala, napalitan ng isang malungkot na pagtanggap sa kanyang kabiguan. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Si Rafael naman ay nawala. Hindi ito pumunta sa opisina, hindi ito nakikipag-ugnayan sa kahit sino. Tanging ang mga matatandang kasambahay na naiwan sa mansyon ang nakakakita sa kanya, paminsan-minsan, nakaupo mag-isa sa hardin sa harap ng libingan ni Don Alejandro, o kaya naman ay naglalakad sa mga kalye ng lungsod na walang direksyon. Nawala sa kanya ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga anak. Wala na siyang natira, kundi ang kanyang sarili. Isang taong hindi niya kilala. Ngunit may isang maliit na senyales ng pagbabago, isang maliit na ulap ng pag-asa sa gitna ng malawak na kawalan. Isang araw, nagpadala si Rafael ng isang sulat kay Isabela sa Paris. Hindi ito sulat ng paghingi ng tawad o ng pakiusap na magkabalikan sila. Ito ay isang maikling liham na naglalaman lamang ng isang pahayag. Nagsimula na ako. Dito sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod, may mga bata dito na kailangan ng tulong. Sana balang araw makarating sa kanila ang kwento ng aking ginawa. Hindi bilang isang Montenegro, kundi bilang isang taong nagsisikap magbigay ng kaunting liwanag. Kasama ng liham ay isang litrato. Sa litrato, nakita ni Isabela si Rafael. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon. Nakaupo sa isang duyan sa tabi ng isang batang babae na nakangiti. Ang nangiti ni Rafael sa litratong iyon ay iba. Hindi ito ang ngiti ng isang matagumpay na CEO o ng isang taong nagpapanggap. Ito ay ang ngiti ng isang taong natagpuan ng tunay niyang sarili. Sa kanyang hotel suite, hawak ang liham at ang litrato na pangiti si Isabela. Isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Hindi niya kailangan ng pagbabalik ng dating buhay. Ang kanyang tagumpay ay ang kapayapaan na natagpuan niya, ang kalayaan na nararamdaman niya, at ang dalawang anghel na nasa tabi niya, lumalaki ng may pagmamahal at pag-asa. At alam niya, sa kanyang kaibuturan, na ang paglalakbay ni Rafael ay nagsisimula pa lang. Ang tunay na pagbabayad sala ay hindi sa paghingi ng tawad, kundi sa paggawa ng tama, sa pagbuo ng isang bagay na makabuluhan mula sa mga nabasag na piraso ng nakaraan. Sa paglipas ng mga taon, malayo sa Maynila, sa isang tahimik na nayon sa Pransya, lumaki sina Lucas at Luna. Naging mga bata sila na puno ng sigla, talino, at higit sa lahat, pagmamahal. Alam nila ang kanilang pinagmulan. Alam nila ang kanilang ama. At alam nila ang kwento ng kanilang ina. At isang araw, nang sila ay sapat na ang laki, isang liham ang dumating mula sa Pilipinas. Hindi sulat ng paghingi ng tawad, kundi isang paanyaya. Isang paanyayang lumahok sa isang proyekto. Isang foundation na itinatag ni Rafael para sa mga batang nangangailangan. Ngumiti si Isabela. Ang mga anak niya, na may pagmamahal at pagkaunawa na itinuro niya, ay handang humakbang patungo sa kanilang nakaraan. Hindi upang makipagdigma, kundi upang magbigay ng pag-asa. Sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pag-alis, si Isabela ay hindi nagdala ng anumang bagahe maliban sa kanyang mga anak at ang kaalaman na ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi ang kanyang kakayahang gumanti, kundi ang kanyang kakayahang magpatawad, magmahal at magbigay ng kinabukasan, isang kinabukasan na puno ng liwanag. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang sandata, ang kanyang dignidad, ang kanyang korona. At ang kanyang mga anak ang kanyang walang hanggang tagumpay.